Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 821, The Plight of the Willis Family. Nang marinig ang mga salitang iyon, namutla ang mukha ng 7 individual. Bilang mga inapo mismo ng pamilya Willis, tiyak na pamilyar sila kay Violet. Hindi kaya ang dating gintong anak ng pamilya ay naging target na nila ng paglipol? Oo, guru. Sabay-sabay na sagot nilang 7. Bagamat nakaramdam sila ng kirot ng kalungkutan sa kaibuturan, sila ay pinili ni Maximus na lumahok sa paligsahan sa pagpili ng binhi ng Star Path, at walang alinlangang tapat sila kay Maximus bilang kanyang mga inapo. Sa kasalukuyan, ang pamilya ng sinaunang Willis ay nasa ilalim ng kontrol ni Maximus. Maging ang mga kagalang-galang na matatanda, na noon ay matataas at makapangyarihan, ngayon ay buong pusong sumuporta sa kanya dahil sa iba't ibang benepisyong ipinangako ni Maximus. Walang makakalaban sa kalooban ni Maximus. Magaling. Pwede ka nang umalis. Tumango si Maximus bilang kasiyahan at ikinaway ang kanyang kamay, pinaalis ang 7 individual. Pagkaalis nila, kabuuang 19 na mga figure ang lumitaw sa loob ng lihim na silid, ang kanilang mga anyo ay nabaluktot. Sila ay walang iba kundi ang mga makapangyarihang elder ng Ancient Willis family, na ilan sa kanila ay may ranggong Supreme Elder. Kabilang sa mga ito, ang pinakakakilakilabot ay nagtataglay ng lakas ng kalagitnaan ng yugto ng Fragmentation Void, na may kakayahang magtatag ng kanilang sariling domain ng mga batas sa isang pag-iisip. Ang Supreme Elder na ito, tulad ni Reggie, ay isa ring superior na hinalinhan ng pamilya Willis, na may pangalang Ebenezer Wills. Ang natitirang 18 individual ay binubuo ng 4 sa maagang yugto ng Fragmentation Void at ang natitira sa tuktok ng Void Reclusion. Ang puwersang ito ay maaaring ituring na pinakamalakas na lakas ng pamilyang sinaunang Willis sa kanilang angkan. Nararapat na banggitin na ang bilang ng mga eksperto sa Fragmentation Void sa Ancient Willis family ay bahagyang mas mataas kumpara sa ibang mga sinaunang sekta tulad ng Broken Pulse sect. Hindi ito dahil sa kawalan ng pangunawa o talento sa mga inapo ng pamilya ng sinaunang Willis. Sa kabaligtaran, ang mga supling ng pamilya Willis sa pangkalahatan ay nagpakita ng higit na kakayahan sa paglilinang kumpara sa ibang mga angkan at sekta. Ang dahilan ng kakulangan ng mga dalubhasa sa Fragmentation Void ay nakasalalay sa katotohanan na ang mga miyembro ng pamilyang sinaunang Willis ay may habang buhay na hindi hihigit sa 200 taon. Mga ginoo, mga tiyuhin, mga lolo, at mga ninuno, binibigyang galang ni Maximus. Magalang na yumuko si Maximus sa harap ng mga taong ito. Maximus, ang dahilan kung bakit lahat kami ay sumusuporta sa iyo at pumikit sa iyong pang-aagaw sa posisyon ng ulo ng pamilya, naniniwala ako na alam mo ito. Tumango si Ebenezer, walang pakialam at madilim ang boses. Tulad ni Reggie, na naunang namatay sa tabi ni Hayden, ang hitsura ni Ebenezer ay lanta at ang kanyang mukha ay matanda. Ilang taon na lang ang natitira bago umabot sa limitasyon na 200. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang nakakapanghinayang talas, at ang kanyang buong pagkatao ay hindi maarok tulad ng isang malalim na kalaliman. Alam ni Maximus. Huhulihin ko ang kahalili ng Dragon Ancestor sa lalong madaling panahon upang makahanap ng paraan ng pagpapahaba ng buhay ng mga nakatataas na miyembro ng ating mga pamilya, team time na deklara ni Maximus, na ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang isang pangako. Magaling! Sa sandaling ito, tumango ang isa pang miyembro ng Ancient Willis family sa maagang yugto ng Fragmentation Void. Ang nakatatandang miyembro ng pamilyang Willis ay nakasuot ng robe at may hawak na compass na ginawa mula sa extraterrestrial meteorite, isang instrumento na ginagamit para sa panghuhula at hula. Bukod sa pagkakaroon ng mabigat na lakas, ang nakatatandang miyembro ng pamilyang Willis ay napakahusay din sa pagbabawas. Sa kasalukuyan, bakas sa mukha niya ang pag-aalala habang nakatingala sa langit, na parang nagbubuntong hininga. Hayden, hindi naman kami walang puso at pinagmamasdan lang ang pagkamatay ng iyong angkan. Kaya lang hindi na makapaghintay ang pamilyang sinaunang Willis na mahanap mo ang kahalili at dahan-dahan silang alagaan. Naisip ko na sa loob ng 7 taon, ang pamilya Willis ay haharap sa isang malaking pagbabago, na makakatagpo ng isang nakamamatay na kalamidad.
Sa oras na iyon, ang limitasyon ng oras para sa iba ay lampas na. Kung hindi natin kayang pahabain ang kanilang buhay, sino ang tutulong sa pamilya na labanan ang kalamidad na ito? Sa makatuwid, ang direktang diskarte ay upang makuha ang kahalili at puwersahang agawin ang kanyang mana. Iyon ang paraan para magpatuloy ang pamilya. Sa pagbagsak ng mga salita, ang makapangyarihang mga figure na naruroon ay tumanggo sa katahimikan, ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng isang dampi ng pagbibitiw. Siyempre, hindi lahat ng makapangyarihang figure ng Ancient Willis family ay walang puso at makasarili. Ang dahilan kung bakit pumikit sila sa matinding pagbabago ng pamilya at hindi tumulong kay Hayden ay dahil matagal na nilang naramdaman na may darating na malaking kalamidad. Ang ilan sa pinakamalakas na eksperto sa fragmentation void sa Ancient Willis family ay malapit na sa kanilang limitasyon. Kung hindi sila makahanap ng isang paraan ng pagpapahaba ng buhay para sa mga senior na miyembro ng pamilya sa loob ng ilang taon, malamang na masisira ang Ancient Willis family. Dahil sa pagkamakasarili man o para sa kapakanan ng pamilya, ang makapangyarihang mga figure ng pamilyang Willis ay pinili na tahimik na aprubahan ang mga aksyon ni Maximus. Sirang Paul Sect. Sa loob ng tirahan ng Sect Master, nakaupo rito sina Sect Master Ernie at Vice Sect Master Sullivan at pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Sullivan, isang matinding pagbabago ang naganap sa pamilya ng Ancient Willis. Inalis na ng dating G. Maximus ang linya ng padre de pamilya na si Hayden. Kamakailan, si Hayden ay nakipaglaban ng husto at namatay kasama ng isa sa mga matatanda ng bayan ng Ancient Willis family. Ano sa tingin mo dito? Nakangiting tanong ni Ernie. Si Sullivan, nang marinig ito, ay bahagyang tumango at nagtanong bilang ganti, ang ibig bang sabihin ng Sect Master ay samantalahin ang panloob na alitan sa loob ng Ancient Willis family at ang pagkawala ng kanilang mga eksperto upang gumawa ng hakbang laban sa kanila? Habang bumabagsak ang mga salita, umiling si Ernie at sinabing, hindi. Siyempre hindi. Bagamat ang pamilyang sinaunang Willis ay nawalan ng maraming eksperto, hindi sila lubhang nanghina. Hindi pa ito ang panahon para makipagdigma sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang aming Broken Pulse Sect ay dumanas ng isang malaking dagok sa labanan sa Sun Moon Sect 100 taon na ang nakalilipas, at hindi pa kami ganap na nakabawi kahit ngayon. Kahit na gusto nating gumawa ng hakbang laban sa Ancient Willis family, kailangan pa rin nating maghintay ng ilang taon. Kapag ang ilang mga eksperto sa fragmentation void ng Ancient Willis family ay umabot sa kanilang limitasyon, kung gayon. Hehe. Si Sullivan, malalim na kumbinsido, ay tumango, tama. Sa oras na iyon, magkakaroon ng gap sa mga nangungunang eksperto ng Ancient Willis family, at iyon na ang panahon para lipulin ng ating Broken Pulse Sect ang pamilya Willis. Oo. Inutusan ko ang isang tao na bantayan ang sitwasyon ng pamilya ng Ancient Willis, ngunit hindi para sa amin ang kumilos ngayon. Ang pangunahing layunin ay Ricardo Sullivan, maaaring isa pang pagkakataon ng Star Path Seed Selection Tournament na ito. Kung lalahok muli si Ricardo, dapat nating sakupin ito. Tama na yan. Siya nga pala, Sect Master, nakapag-ayos ka na ba para sa mga kalahok? Tanong ni Sullivan. Ngumiti si Ernie at sinabing, hayaan mo si Ulrich na kumuha ng ilang mahuhusay na nascent soul disciples. Sullivan, guguluhin din kita para samahan ang mga kabataang ito sa paglalakbay, paano yun? Ulrich, handa ka bang palayain siya, Sect Master? Ang Star Path Seed Selection Tournament na ito ay malamang na mapupuno ng mga henyo, at ang antas ng panganib ay may isip. Nanlamig ang mukha ni Sullivan habang nagsasalita. Si Ulrich Warren ay ang pinakamamahal na apo ni Ernie. Sa edad na 27, naabot na niya ang rurok ng huling yugto ng Nascent Soul. Ang mas kapansin-pansin ay naiintindihan niya ang mga batas ng landas ng langit, na hindi isang ordinaryong Dao, ngunit ang daan ng kamatayan mula sa ilang espesyal at makapangyarihang Dao. Bukod dito, ito ay hindi lamang isang panimulang anyo ng Dao kundi isang kumpletong daan ng kamatayan, na mas malakas kaysa sa isang pasimulang anyo ng Dao. Kabanata 822, Pinakahihintay na pagkikita. Sa hindi mabilang na mga magsasaka,
hindi kailanman nagkukulang ng mga natatanging talento at mga henyo. Sa kanila, mayroong mga nagtataglay ng kamangha-manghang talento at naperpekto na ang mga simulain ng Dao sa nascent soul realm, na pinagkadalubhasaan ang kumpletong mga prinsipyo ng Dao. Katulad ni Ricardo, na naunawaan ang kapangyarihan ng kamatayan sa huling yugto ng Golden Core. Nagawa pa nga ng ilang mga henyo na maunawaan ang maraming prinsipyo ng Dao. Kapag pinagsama at pinagsama, ang kanilang mga kakayahan sa opens iba at pagtatanggol ay naging mas nakakatakot. Si Ulrich ay isa sa gayong kababalaghan na nakabisado ang kumpletong mga prinsipyo ng Dao sa antas ng nascent soul. Bukod dito, nagsanay siya ng Death Dao, na nalampasan ang ordinaryong 5 Elements Dao. Masasabing si Ulrich, na kasalukuyang nasa tuktok ng huling yugto ng nascent soul, ay hindi makakatagpo ng mga bottleneck sa pagpasok sa Void Reclusion Realm hanggat ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilinang hakbang-hakbang. Sa makatuwid, nang marinig ni Sullivan na sinabi ni Ernie na gusto niyang ipadala ang kanilang pinakamahalagang apo sa tuhod upang lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament, naramdaman niyang ito ay masyadong mapanganib at hindi kailangan. Sa kakayahan at pangunawa ni Ulrich, hanggat nabigyan siya ng sapat na oras upang lumago, hindi maiiwasang maging isang kilalang tao. Kailangan bang makipagsapalaran at lumahok sa isang paligsahan na nagbabanta sa buhay? Ano ang dapat pag-alinlanganan? Ang mga tunay na powerhouse ay kailangang dumaan sa mga laban at panganib. Ang Order Warden Organization, na tahimik sa loob ng maraming taon, ay biglang inorganisa itong Star Path Seed Selection Tournament. Ito ay dapat na pambihira. Talagang hindi natin ito mapapalampas. Pinaikit ni Ernie ang kanyang mga mata at determinadong nagsalita. Sige na. Naniniwala ako sa lakas ni Ulrich. Kahit hindi siya mapili, hindi magiging issue ang survival niya, hindi na siya sinubukang pigilan ni Sullivan at tumango. Simulan na natin agad ang ating paglalakbay. Sa sandaling ito, ang iba't ibang mga nakatagong kaharian, sinaunang kaharian, mga sekta, angkan, at mga puwersa ay lahat ay nagpadala ng kanilang mga elite na inapo upang lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament. Kabilang sa kanila ang mga taong tulad ni Ernie, na handang hayaan ang kanilang mahalagang laman at dugo na magsimula sa isang pakikipagsapalaran sa paghahanap ng mga tagumpay at pagkakataon. Siyempre, mayroon ding mga nagmamahal sa kanilang sariling mga mapagkukunan at nang ahas na hindi magpadala ng kanilang mga tunay na henyo, nagpapadala lamang ng medyo katamtaman na mga disipulo upang harapin ang Order Warden Organization. Sa anumang kaso, ang Star Path Seed Selection Tournament na ito ay maaaring ituring na isang pagtitipon ng mga henyo, isang probonsyal na kabisera ng talento. Sun Moon Isle. Young Master, hindi ko ba talaga kailangan na samahan ka? Napatingin si Vinny kay Ricardo na may halong pag-aalala. Sa kasalukuyan, si Ricardo ay may kasamang 3 disipulo ng Sun Moon Sect, kasunod ni Elder Fiery Dragon, na malapit nang sumakay sa barko. Hindi na kailangan, Senior Vinny. Ang sekta ay nasa estado ng gulo ngayon at kailangan pa rin namin kayo ni Senior Chester na mamuno. Bukod dito, kinuha ng pamilyang Reclusive Willis ang kanilang spiritual vein. Tiyak na hindi nila ito pakakawalan at maaaring umatake anumang oras. Kung wala ka rito, ang sekta ay nanganganib na mapuksa. Senior Vinny, you must stay here to guard, mataimtim na sabi ni Ricardo. Senior, ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking anak na si Nora. Walang magawang tumango si Vinny nang marinig ito. Sige na. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Alam ko, tumango si Ricardo. Sa susunod na sandali, lumapit siya para magpaalam kay Fiona na nakangiti, saka yumuko at hinalikan si Nora sa noo nito. Sa gitna ng pag-aalinlangan ng maliit na bata, sumakay siya sa lansya. Sa pagkakataong ito, bukod kay Ricardo, nakikilahok din ang 3 disipulo at Elder Fiery Dragon mula sa Sun Moon Sect. Ang 3 alagad ay sina Sylvester Stewart, Erasmus, at Win Stewart, 2 lalaki at 1 babae. Sina Sylvester at Erasmus Stewart ay parehong eksperto sa maagang yugto ng Nascent Soul, habang si Win, ang babaeng disipulo, ay nasa kalagitnaan ng yugto ng Nascent Soul. Silang 3, kasama ang yumaong si Dougie na pumanaw,
ay ang mga natatanging figure ng nakababatang henerasyon sa Sun Moon Sect, na kilala bilang Sylvester, Erasmus, Win, ang Thornbreakers. Dapat banggitin na si Win, ang babaeng disipulo, ay apo ni Elder Fiery Dragon. Katulad ni Elder Fiery Dragon, may hawak din siyang dalawang malalaking martilyo. Masasabing malakas at matibay ang kanyang pangangatawan, malapad ang balikat at malapad ang likod. Sa unang tingin, mas mukhang lalaki pa siya kaysa sa mga lalaki, tulad ng isang babaeng bersyon ng Brother Bear. Napansin ni Ricardo kanina na ang mga miyembro ng Sun Moon Sect, dahil sa pagdaan sa seremonya ng pagbibinyag ng Dragon Ancestor, ay lahat ay may matipunong pangangatawan. Ngunit ang antas ng katatagan na ito sa isang babae ay talagang. Sa sandaling ito, silang lima ay nakaupo sa kubyerta, kumakain ng prutas at nakatingin sa walang hangganang dagat, kasama ang mga katulong mula sa Sun Moon Sect na nagpapatakbo ng lantsa. Kinagabihan, dumating ang lantsa sa Slockmore. Pagkatapos ay sumakay ang grupo sa tren mula Slockmore patungo sa kabisera ng probinsya ng Ashur Province, Ningxi City. Pagkatapos ng mahigit 20 oras na paglalakbay, nakarating sila sa kanilang destinasyon sa ikalawang gabi at nag-check-in sa Divine Lake Grand Hotel sa Ningxi City. Kahit na isang araw at gabi ng pagmamadali, hindi pa rin naghanap ng pahinga si Ricardo. Sa loob ng silid ng hotel, nakaupo siyang naka-crossleg, nagsasanay ng kanyang Sun Moon Dual Cultivation Technique. Ang liwanag ng buwan ay damaloy sa bintana, na tumama sa katawan ni Ricardo. Ang mahinang mga hibla ng moonlight power ay hinigop ni Ricardo, nagpalusog sa kanyang kaluluwa at unti-unting nadaragdagan ang kanyang espiritual na lakas. Naabot na ng aking mental cultivation ang rurok ng subtlety. Tila ang paglusot sa antas ng internal fusion ay isang bagay lamang ng isang flash ng insight. Ngunit, ang flash ng insight na iyon lang ang kulang sa akin. Matapos ang hindi malamang tagal ng oras na ginugol sa paglilinang, iminulat ni Ricardo ang kanyang mga mata at bamulong na may nakakunot na noo. Baka may kinalaman ito sa estado ng pag-iisip ko. Ang aking mga ugat ay palaging tensyon, sabik na palakasin ang aking lakas. Ang aking estado ng pag-iisip ay medyo naiinip at hindi matatag. Siguro kailangan kong i-relax ang mood ko. Narinig ko na ang Earth Temple sa Ningxi City ay nahuhulog sa tunog ng pag-awit, na makapagpapakalma sa kalagayan ng pag-iisip ng isang tao. Sa buong kasaysayan, maraming buhay na Buddha ang isinilang doon. Bakit hindi pumunta doon para magpahinga? I-relieve ang mood ko. Napaisip si Ricardo sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, tumalon siya mula sa kama, nagsuot ng sapatos, at lumabas ng silid ng hotel. Pumara siya ng taxi at dumiretso sa Earth Temple sa Ningxi City. Bilang isang 5A grade tourist attraction sa lungsod, sa araw, ang Earth Temple ay abala sa mga tao, ngunit sa oras na ito, wala pa. Tumayo si Ricardo sa harap ng tarangkahan ng templo, nakikinig sa mahinang pag-awit na nagmumula sa loob, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay agad na naging mas kalmado. Papasok pa lang siya sa loob, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang instinct ng isang master ay nagparamdam sa kanya na ang isang tingin ay nakatutok sa kanya. Lumingon si Ricardo at nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya. Ricardo, ikaw ba talaga? Sa susunod na sandali, isang boses ng pagkagulat ang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos, isang mabangong simoy ang dumampi, at isang mapang-akit na figure na may magaan at maliksi na mga hakbang ay tumakbo patungo sa kanya. Ang tao ay may katangi-tangi at magagandang katangian, at ang kanyang mga mata, kapag tinitingnan si Ricardo, ay napuno ng kagalakan ng isang pinakahihintay na muling pagsasama. Miss Graham. Ikaw ba yan? Nagtatakang bulalas ni Ricardo. Ang taong ito ay si Savannah, ang henyong babae mula sa pamilyang Graham. Pagkatapos ng Clan Grand Competition, sumali si Savannah sa hidden sect na Hotbead Sect, at hindi na sila nagkita simula noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito sila nagkita. Kabanata 823, sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumingin si Ricardo kay Savannah, na may maaliwalas at pinong ugali na nararamdaman niya.
Ang dating henyong babae ng pamilya Graham ay talagang karapat-dapat sa pamagat na henyo. Bilang ang bumagsak at pinakamababang ranggo ng sinaunang Marshall na pamilya, ang pamilya Graham ay may kakaunting mapagkukunan ng paglilinang. Gayunpaman, ang Savannah, na wala pang 20 taong gulang, ay naabot na ang rurok ng aphasia stage of cultivation, isang hakbang na lang mula sa pagpasok sa core formation. Sa hindi inaasahan, pagkatapos sumali sa Hudpid sect, ang kanyang lakas ay gumawa ng napakalaking pagunlad. Ang kasalukuyang lakas ng chi refinement ni Ricardo ay umabot sa kalagitnaan ng yugto ng nascent soul, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lalim ng Savannah. Ang babaeng ito ay talagang umabot sa maagang yugto ng nascent soul. Iniwan nito si Ricardo na mas nagtataka. Naniniwala siya na nakatanggap siya ng mga mana at maraming pagkakataon, at ang kanyang pagsulong sa lakas ay nakakatakot. Gayunpaman, mahigit kalahating buwan lang ang nakalipas ng opisyal na siyang pumasok sa nascent soul realm. Sa hindi inaasahang pagkakataon, halos naabutan siya ni Savannah sa chi refinement realm. Habang nakatingin siya sa kanya, isang ideya ang pumasok sa isip ni Ricardo. Ang babaeng ito ba ay pumasok sa nascent soul at lumitaw dito sa oras na ito dahil kinakatawan din niya ang Hudpid sect sa selection competition sa loob ng mabituing kalangitan? Hoy! Sapat na bang tumitig? Sa sandaling ito, tumakbo si Savannah na may nakangiting mukha at, nang makita si Ricardo na matamang nakatitig sa kanya, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tunay na inis, medyo napahiya at hindi natural. Ubu. Miss Graham, mangyaring huwag intindihin. Namanghal lang ako sa lakas mo. Talagang, nakarating ka sa nascent soul. Umubo si Ricardo at awkward na nagpaliwanag. Nang marinig ito, tumango si Savannah. Isang buwan lang ang nakalipas. Habang nagsasalita siya, huminga siya ng mahina at may bahid ng inis na tanong, Mr. Willis, ang pakikipag-usap ba tungkol sa mga kaharian at paglilinang ang unang bagay na sasabihin mo sa akin? Napatingin siya kay Ricardo, at bukod sa saya sa maganda nitong mga mata, may haplos din ng hinanakit. Sa una, siya ay may medyo disdainful na saloobin kay Ricardo dahil naniniwala siya sa kanyang sariling natatanging talento. Sinadya ng kanyang lolo at ama na itugma siya kay Ricardo, na nagpalakas lamang sa kanyang malakas na pagtutol. Gayunpaman, sa panahon ng Clan Grand Competition, nasaksihan ni Savannah ang napakalaking talento at lakas ni Ricardo, at iniligtas pa niya ito sa isang kritikal na sandali, na pinuprotektahan siya mula sa malisyosong pagkilos at kahihiyan ni Arlo at ng iba. Ang pagsadyap sa dalaga sa pagkabalisa, bagaman cliché, ang pinakamadaling paraan upang makuha ang puso ng isang babae. Bukod dito, binitawan na ni Savannah ang kanyang mga mapagmataas na deklarasyon bago ang Clan Grand Competition. Kung mapatunayang mas malakas si Ricardo kaysa sa kanya, pakakasalan niya ito. Kaya, pagkatapos ng Clan Grand Competition, handa si Savannah na ayalay ang sarili kay Ricardo, kahit na may asawa na siya. Kung tutuusin, sa kanyang pananaw, normal ang mga makapangyarihang lalaki na maraming asawa at babae. Ang mga salita ni Savannah ay resulta lamang ng kanyang pangako, o kaya inaangkin niya. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nagkaroon siya ng damdamin para kay Ricardo. Gayunpaman, tahasan niyang tinanggihan siya ng walang pag-aalinlangan, na iniwan si Savannah na sama ng loob at mapait. Nang muli silang magkita sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Savannah na matuwa nang makita si Ricardo. Hindi ba dahil sa una niyang pagmamahal? Gayunpaman, ang ikinagalit niya ay hindi man lang siya binati ni Ricardo, ang jerk na iyon, bago sumabak sa usapan tungkol sa lakas. Gaano ka purol? Ano ang dapat kong sabihin? Napakamot sa ulo si Ricardo at nakangiting tanong. Samantala, medyo nasaron siya ng loob, nakapasok na si Savannah sa nascent soul realm sa kanyang cultivation noong isang buwan. Nauna siya sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi ba ito ay tulad ng muling pagsasama sa isang matandang kaibigan sa ibang bansa? At, nagkataon na nagkita kami sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mo ba naisip na? Tadhana? Tanong ni Savannah na napakagatlabi at nakatitig kay Ricardo gamit ang magagandang mata.
Nagkataon lang, sagot ni Ricardo, hindi isang ignorante na binata. Nang maramdaman ang titig ni Savannah, nakaramdam siya ng kaunting kakaiba sa kanyang puso, hinawakan ang kanyang ilong, at nagbigay ng walang tigil na tugon. Noong una, inakala niyang mayabang lang ang babaeng ito at ayaw niyang sirain ang kanyang salita pagkatapos ng Clan Grand Competition nang sabihin niyang pakakasalan siya nito. Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi niya inaasahan na sa muli niyang pagkikita, sasabihin nito sa kanya ang lahat ng kakaibang bagay na ito. Hindi kaya may nararamdaman talaga ito para sa kanya. Mapait na ngumiti si Ricardo sa loob. Hey! Galit na sumulyap si Savannah kay Ricardo bago tumingin sa Earth Temple at nagtanong, bakit ka pumunta dito sa hating gabi? Well, kung hindi sisimula ng bastos na ito ang pag-uusap, siya ang magkukusa na makipag-chat sa kanya. Wala masyado. I was just feeling restless, so I came here to see if I can calm my mind, umiling si Ricardo at sinabi. Ako rin. Sobrang gulo na ang pakiramdam ko, kaya dumating ako sa kalagitnaan ng gabi, sagot ni Savannah na may makahulugang ngiti. Pinagpawisan si Ricardo, sa pag-iisip, maaaring isipin ng babaeng ito na may koneksyon na naman tayo. Sumunod na pumasok ang dalawa sa templo ng Urta at nagsimulang gumala sa loob. Ang pagkikita sa liwanag ng buwan, isang lalaki at isang babae, na gumagala sa templo sa kalagitnaan ng gabi ito ay tunay na nagdulot ng iba't ibang mga imahinasyon. Walang maruming iniisip si Ricardo, ngunit hindi ito pareho para sa iba. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Savannah si Ricardo gamit ang kanyang magagandang mata, ang mga labi nito ay laging may kaakit-akit ng ngiti. At sa ilalim ng takip ng gabi, may isang pares ng mga mata na lihim na nagmamasid sa kanila, na nagmumula sa isang pahiwatig ng pagkalumbay at paninibugho. Kabanata 824, Habulin si Kwon. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Narating mo na ang Nascent Soul Realm, at sigurado akong mataas ang pagtingin mo sa Heartbeat Sect, nagtatakang tanong ni Ricardo. Sa kanyang pananaw, si Savannah, isang ina po ng isang ordinaryong martial arts family, ay dapat na puno ng kumpiyansa at pagmamalaki sa gayong mga tagumpay. Gayunpaman, umiling si Savannah at sumagot, hindi ang sekta ang nagpapahalaga sa akin. Oh, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ricardo na napakamot sa ulo sa pagkataranta. Nag-atubiling magsalita si Savannah, pagkatapos ay sinulyapan si Ricardo at umiling, sinabing, wala lang. Gusto niyang magtapat kay Ricardo ngunit nagpasya siyang tumanggi dito. Ano ang magiging punto ng pagsasabi nito? Kung walang pakialam o pakiramdam si Ricardo ay wala itong kinalaman sa kanya, magiging awkward at hindi kaaya-aya. At kung nalaman ni Ricardo at gustong makialam, magdudulot ito sa kanya ng problema, marahil ay kapahamakan pa. Ang taong iyon ay isang taong hinahangad na pasayahin ng buong Heartbeat Sect, at hindi kayang guluhin siya ni Ricardo. Alam na ngayon ni Savannah ang tunay na pagkatao ni Ricardo. Itong, Mr. Wala talagang background si Willis. Nga pala, paano ka nakabalik sa Ningxi City? Ricardo, nakarating ka rin ba sa Nascent Soul Realm? Nandito ka ba para lumahok sa Star Path Seed Selection Tournament? Nakikita ng magagandang mata ni Savannah si Ricardo, isang bakas ng kuryosidad na sumisikat. Mid-Nascent Soul Realm. Ang taong ito ay talagang nakapasok sa kalagitnaan ng Nascent Soul Realm. Anong halimaw? Dahil alam niyang walang maimpluwensyang family background si Ricardo, hindi naiwasang mamangha si Savannah sa kanyang talento. Napagtanto niya kung gaano siya ka-arrogant sa harap niya, sa pag-aakalang umaasa siya sa isang makapangyarihang pamilya, ngunit nasa parehong antas sila. Nakaramdam ng hiya si Savannah. Kung ikukumpara sa lalaking ito, ano siya, isang mahuhusay na batang babae. Sa kabila ng pag-abot sa maagang Nascent Soul Realm ngayon, ito ay dahil lamang sa Heartbeat Sect at mga mapagkukunan ng taong yun. Hindi niya alam kung gaano katagal ang aabutin niya para makamit ito ng mag-isa. Yes, I did. Tumango si Ricardo at nagtanong. Sisigot pa sana si Savannah, isang malamig na boses ang hamarang sa kanila. Akala ko ba nag-snuck out ka sa gabi para saan? Nagkikita pala kayo ng dati mong manliligaw, ha?
Biglang may sumulpot na figure sa harap ni na Ricardo at Savannah. Ang tao ay may payat at proporsyonal na figura, nakasuot ng asul na damit, mukhang nasa 20s, na may gwapong hitsura. Gayunpaman, kumikislap ang kanilang mga mata na may bakas ng mali siya habang nakatitig kina Ricardo at Savannah. Huminto si Ricardo, pinaikit ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Savannah, pagkatapos ay sa asul na damit na kabataan, nag-isip sa kanyang isip. Sa paghusga sa selos sa mga salita ng tao, ito kaya ay ang manliligaw ni Savannah. Mr. Juan, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Agad na nagbago ang mukha ni Savannah nang makita ang tao, may halong pagtataka at galit sa boses nito. Sinusundan ka. Kunwari ako. Inaalala ko lang ang kaligtasan mo kapag late ka sa labas. But thanks to me following you, I discovered your affair. Malamig na ngumuso ang nakaasol na kabataang binata, nanlilisik ang tingin kay Savannah. Ikaw walang utang na loob na babae. Sobrang pinahalagahan kita, ngunit pinagtaksilan mo ako at nakipagkita sa ibang lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung hindi dahil sa akin, Chase, paano ka nakarating sa nascent soul realm? Isa ka lang ordinaryong babaeng disipulo sa Hagpid sect, at lahat ng mayroon ka ngayon ay dahil sa akin. Naglakas loob ka bang ipagkanulo ako? Nang marinig ang mga salitang ito, agad na namula ang magandang mukha ni Savannah. Ang kanyang magagandang mata ay napuno ng isang malakas na pakiramdam ng kapaligiran. Mr. Juan, malinaw kong ipinahayag na wala akong nararamdaman para sa iyo. Nagpapasalamat ako sa paglilinang sa akin ng sekta. Ngunit ako, si Savannah, ay hindi mo pag-aari. Mukhang wala kang kontrol sa kung sino ang makakasama ko o kung sino ang gusto ko. Sa harap ni Ricardo, iniinsulto at pinagalitan ng kabilang partido, medyo nagalit si Savannah at diretsyong sumagot, "Bastos ka, anong sabi mo?" Si Chase, nang marinig ito, ay may bakas ng galit sa kanyang mukha. Pagkasabi pa lang nito ay mabilis itong sumulpot sa harapan ni Savannah, handa ang kamay na sasampalin ito. Sa pagkakataong iyon, mabilis na humakbang paarap si Ricardo at ikanaway ang kanyang braso, nakaharang sa sampal na inilaan para kay Savannah. Sa mahinang tunog, nagbanggaan ang kanilang mga bisig. Medyo sumuray-suray si Ricardo at lumipat ng 2 metro sa gilid bago nabawi ang balanse. Ricardo, okay ka lang? Nang makita ito, bakas sa mukha ni Savannah ang pag-aalala nang lumapit siya para alalayan si Ricardo at nagtanong. Umiling si Ricardo, bakas sa kanyang mga mata ang pagtataka. Sa sandaling ito, tiningnan ni Chase si Ricardo ng may pang-aasar at nginisyan, so, sayang lang ang taong nakakasalamuha ni Savannah ng palihim. Isang piraso ng basura sa kalagitnaan ng nascent soul. Hahaha. Boy, ang sampal ko ay para lang turuan ng leksyon si Savannah, kaya halos parang haplos. Ganoon pa man, tiyak na hindi ko nais-nais para sa iyo, di ba? Ikaw ba, bilang isang basura, gusto mo ring makipagkompetensya sa akin para sa maliit na asong ito? Nang mga sandaling iyon ay bahagyang nanginginig ang kanang braso ni Ricardo habang seryosong nakatingin kay Chase. Hindi inaasahang malakas ang puwersa sa likod ng sampal ni Chase. Ito ay hindi pa rin niya ginagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Masasabi ni Ricardo na ang lakas ni Chase ay nasa tuktok ng huling yugto ng nascent soul. Karaniwan, ang isang tao sa antas na ito ay hindi dapat madaig ang Ricardo. Gayunpaman, sa casual na welga na iyon, tila may isang malakas at marahas na puwersa na hindi niya kayang tiisin. Ang marahas na puwersang ito ay tila nauugnay sa kanyang nagising na kapangyarihan ng kidlat, ngunit ito ay mas malakas at mas malakas. Maaaring ito ay ang kapangyarihan ng lightning daw. Sir, wala po ba kayong matatanda sa bahay na magtuturo sa inyo ng asal? Nagnganga si Ricardo at nagtanong. Ang patuloy na pang-iinsulto mula kay Chase, na tinatawag siyang isang basura at scoundrel, ay nagiging hindi mabata para kay Ricardo. Bagamat mabigat at mahiwaga ang lakas ng kalaban, hindi ibig sabihin na si Ricardo ay matatakot at mapapahiya ng hindi lumalaban. Naniniwala siya na sa kanyang buong lakas, makakalaban niya ang isa pa. Anong sabi mo? Naghahanap ka ba ng kamatayan?
Naging mabangis ang ekspresyon ni Chase habang naghahanda sa pag-atake kay Ricardo. May killing intent na ang mga mata niya. Mr. Juan, gusto mo bang lipulin ng Order Warden? Agad na nagbago ang mukha ni Savannah nang makita ito, at agad niya itong binalaan. Nang marinig ang mga salitang ito, huminto ang paggalaw ni Chase, at tiningnan niya si Ricardo na may malamig at mapang-asar na ekspresyon. So, isa ka lang hidden world na pusa at aso. Ayos. Ililibre kita ngayong gabi. Ikaw, as a waste, sumasali ka rin sa Star Path Seed Selection Tournament, di ba? Ipapakita ko sa iyo kung paano kita crush. Abangan natin. Kabanata 825, yan lang ba? Sa huli, malamig na sulyap ni Chase kina Ricardo at Savannah, ngumuso, at umalis ng tuluyan. Napabuntong hininga si Savannah, bakas sa kanyang magandang mukha ang guilt at complexity. Pasensya na, Ricardo. Hindi ko inaasahan na masusundan talaga ako ni Chase. Nagdala ako ng gulo sa iyo. Damang-dama niya ang matinding pagpatay na intensyon ni Chase kay Ricardo. Sa sandaling ito, mayroon pa siyang ilang reserbasyon, ngunit sa panahon ng Star Path Seed Selection Tournament, walang alinlangan na walang awa si Chase para kay Ricardo. Lihim nitong sinisisi ni Savannah ang sarili. Nakaramdam siya ng matinding pag-aalala para kay Ricardo, kung isa sa alang-alang ang mabigat na lakas at background ng kalaban. Gayunpaman, umiling si Ricardo at ngumiti ng nakakaloko. Ayos lang. Hindi mabibilang na problema. Oh, by the way, sino itong lalaking ito? Mukhang nag-aalala siya sa'yo. Tanong ni Ricardo. Nanunuya si Savannah at tumawa ng mapanukso, puno ng pagtutol. Pag-aalaga. Possessiveness lang yan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ricardo ang buong kwento, nang walang pinipigilang anuman. Inilihim niya ito sa kanya noon, sa takot na magdulot ito ng gulo kay Ricardo. Ngayong nakuha na ni Ricardo ang puot ni Chase, hindi na kailangan pang itago ni Savannah ang anuman. Ang Chase na ito ay nagmula sa isang sinaunang sekta. Bukod dito, isa ito sa pinakamakapangyarihang sinaunang sekta. Sa sinaunang antas, ang pinakamakapangyarihang puwersa ay binubuo ng 4 na pamilya, Kunlun Divine Mountains, Ponglei Fairy Island, Tian Shan Sect, at Porter Family of the Northern Border. At si Chase ang lehitimong apo ng Sectmaster ng Tian Shan Sect. Maaaring isipin ng isa ang kanyang katayuan at posisyon. Tulad ng Ancient Willis Family at the Broken Pulse Sect, ang Tian Shan Sect ay mayroon ding ilang affiliated sects sa Hidden World. Isa sa kanila ang Hodpid Sect. Nang bumisita si Chase sa Hodpid Sect, hindi sinasadyang nakatagpo niya si Savannah at agad na nabihag. Mula noon, determinado siyang gawin ang Savannah sa kanya. Upang mapagtagumpayan si Savannah, ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang apo ng Sectmaster ng Tian Shan Sect, na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang kondisyon at mapagkukunan ng paglilinang. Kaya naman nakalusot si Savannah sa Nascent Soul Realm sa loob lang ng kalahating taon. Gayunpaman, hindi siya sumang-ayon sa mga pagsulong ni Chase. Dahil sa labis na pagpapahalaga sa sarili at pagmamataas ni Chase, hindi siya nang ahas na ipilit ang sarili sa Savannah ng direkta. Ngunit nauubos na ang kanyang pasensya. Sa Star Path Seed Selection Tournament na ito, pinilit niya si Savannah at ang iba pang mga disipulo ng Hodpid Sect na samahan siya, at sa daan, paulit-ulit niyang pinipilit si Savannah na maging babae niya. Dahil sa taong ito, hindi mapakali si Savannah at pumunta sa Earth Temple upang i-clear ang kanyang isip sa kalagitnaan ng gabi. Nagkataon, nasagasaan niya si Ricardo. Nakikita ko. Apo ng Sectmaster ng Tian Shan Sect. No wonder sobrang yabang niya. Hey, tumanggo si Ricardo matapos marinig ang kwento at nagpakawala ng malamig na tawa. Seryoso at seryoso ang mukha ni Savannah. Makitid ang utak at possessive si Chase. Kung makasalubong niya tayo sa gabi, hindi kanya ililibre. Naisipan na niyang patayin ka. Kanina sa Hodpid Sect, isang lalaking disipulo ang nagbiro sa akin, at pinatay siya ni Chase. Sa Star Path Seed Selection Tournament na ito, kapag na-encounter ka niya, tiyak na papatayin ka niya. Ricardo, paano kung hindi ka sumali? Ayos lang, wala kang dapat alalahanin sa akin.
Umiling si Ricardo. Pabiro nga, paano niya tatalikuran ng Star Path Seed Selection Tournament dahil lang sa chase na ito? Ricardo, huwag mong basta-basta. Ang chase na ito ay hindi lamang may malakas na background, ngunit ang kanyang sariling lakas ay nakakatakot din. Tiyak na naramdaman mo ito mula sa huling palitan na iyon. Bagamat hindi mahusay ang kanyang pagkatao, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang talento sa paglilinang. Hindi lamang niya naabot ang tuktok ng yugto ng Nascent Soul, ngunit nagtataglay din siya ng espesyal na konstitusyon ng Thunder at Lightning. Higit pa rito, na-master na niya ang kapangyarihan ng Thunder at Lightning Way. Ito ay hindi lamang isang pagkakahawig ng daan, ngunit ang tunay na kapangyarihan ng kulog at kidlat. Kung gagawin ni Chase ang lahat, maaari pa niyang kalabanan ang mga naunang eksperto sa Void Reclusion. Si Savannah ay same time na nagbabala. Talagang nag-aalala siya para kay Ricardo. Kung si Ricardo ang papatayin ni Chase dahil sa kanya, hindi maisip ni Savannah kung gaano kalungkot at pagka-guilty ang mararamdaman niya. Sa sinaunang kaharian, mayroong hindi mabilang na mga henyo at anomalya. Si Chase ay walang alinlangan na isa sa kanila. Katulad ni Ulrich mula sa Broken Pulse Sect, na perpekto ni Chase ang kanyang pagkakahawak sa daan sa Nascent Soul Realm at taglay ang tunay na kapangyarihan ng daan. Talagang kayang durugan ng kanyang lakas ang mga nasa parehong antas. Ang sabihing siya ay hindi magagapi sa parehong antas ay hindi isang pagmamalabas. Nang marinig ang mga salita ni Savannah, kumislap ang mga mata ni Ricardo na may bakas ng kabangisan. Oh! Kabisado na niya ang Thunder at Lightning power of the way. Gaya ng hinala ko. Bulong ni Ricardo sa kanyang sarili, ang kanyang tono ay nagdadala ng isang pakiramdam ng labanan at pagpatay na layunin. Miss Graham, makasigurado ka. Pagkatapos ng Star Path Seed Selection Tournament, hindi ka naguguluhin o pipilitin ni Chase. Ha? Anong ibig mong sabihin? Natigilan sandali si Savannah. Pinaikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, at may nakamamatay na aura, sinabi niya, dahil gusto niya akong patayin, bakit ayaw ko siyang patayin? Nang marinig ito, natigilan ang ekspresyon ni Savannah, na puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Ricardo, anong sinasabi mo? Gusto mong patayin si Chase? Paano ito posible? Ngayon lang, malinaw na wala kang kalaban-laban sa kanya sa laban mo. Huwag kumilos ng basta-basta para sa akin. Napabuntong hininga si Ricardo na may suot na mapait na ngiti. Miss Graham, huwag mong intindihin. Ito ay hindi para sa iyo, ngunit para sa aking sarili. Dapat kong patayin ang taong ito. Ayon, gumagabi na. Hanggang sa muli nating pagkikita. Delikado ang Star Path Seed Selection Tournament, kaya ingatan mo ang iyong sarili, Miss Graham. Matapos sabihin ang mga salitang ito, ngumiti si Ricardo sa kanya at mabilis na nawala sa gabi. Pinagmasdan ni Savannah ang kanyang kumukupas na anyo, isang dampi ng hinanakit at mapait na ngiti ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Talagang hindi para sa akin iyon, di ba? Ricardo, aalis ka na lang ng ganito. Ikaw bastard, alam mo ba na mula noong Clan Grand Competition, araw-araw kitang iniisip sa Hogpeed Sect. After finally meeting, aalis ka na lang ng ganito. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin?